Tapos, I'm stating here statements based on records and public records. Yun lang muna sagutin mo. Okay? Para hindi Yes, ho Your tayo Honor. tumagal. Now, you have, please wrap up, Congressman Gutierrez. Hintayin mo na ako magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, Mga kabanat, sa ginawang pagdinig sa Kongreso, makikita mo yung plano, makikita mo yung lundo, kung anong ginagawa nila ngayon. Ako, napailing ako dito mga kabanat sa mga congressman natin. Hindi ko masabi kung ano ba itong gusto nila. Ito ba'y para sa taong bayan o para talaga sa pangsarili na talaga nila? Hindi ko nakikita dito yung katotohanan ng gusto nilang palabasin. Kasi dito, nagtatanong itong isang riders party list. Biglang pumasok itong sina Barbers at Akop. Tama ba? Akop? Or isa? Ibang pangalan isa? Kalimutan ko. Mamaya makikita nyo. Hindi ata si Akop to. Ito. Nakalimutan ko pangalan nito. Ito. Ano ba to? Biglang pumasok ito. Itong si Barbers. Ito. Ang ganda ng sagot ni dito ha. Ang ganda ng sagot ni ni Sir Marvin dito sa mga tanong nitong ni Riders Party List na ito. Pero biglang ininterrupt. At saka hindi na pinasalaysay kasi nagsasalita siya based on document eh. Ang sabi nga, nagsasalita ako dito based on record, based on document. Base sa katotohanan na yung pag-grade pala kay Espinosa talagang valid at yung perang nakukuha na halos bilyon-bilyong piso ay legit at yan ay napatunayan din ng AMLAC. Pero sa ganda ng flow ng sagot ni Sir Marvin, biglang pumasok itong dalawang na ito. Oh, kasi nakikita ko dito, kaya ininterrupt nila itong mga sagot ni Sir Marvin kasi masisira yung momentum nila. Yan ang ko. Panoorin nyo to. Kayo nang humusga dito mga kabanat sa aking observation at nakikita ko sa ginawang pagdinig. Pang high blood dito eh. Pang high blood, nakikita ko wala akong nakitang dito. Kung talagang marunong lang tayo umintindi sa ginagawang pagdinig dito, makikita mo yung katotohanan kung anong plano eh. Kung anong talagang gusto nila pangyari. Hindi katotohanan, kundi ang gusto nila dito, ibagsak ang mga Duterte. Kaya lagi kong pinaulit-ulit itong ginagawa nila, preparing for 2028 election ito. Para walang hadlang, walang sagabal. Nakikita ko ito talaga ang dito. Hindi ko maintindihan eh. Kasi kung talagang para sa bayan yan, nakulong si Espinosa. Anong gusto niyo palabasin? Walang nahuhuling drug lord? Ganon? Mariusip. Talagang, yun ang yun ang nakikita ko ng, nakakagigil mga kabanat. Sarap. Pangpitikin yung bayag eh. Kayo nang humusga dito mga kabanat. Ngayon. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ano po yung inyong katungkulan bilang chief ng CIDG 8? Way back 2016 during the raid in Baybay City Jail, I was the regional chief of Region 8, sir. Regional chief po kayo? Region Yes 8 po, po ng CIDG po. of CIDG. Mr. Chair, so in relation po yung sa kaso ng former mayor, if ever, kasi I believe the case that was, if correct, ano po yung kaso that became basis for the issuance of the search warrant? Kaya po kami nag-apply ng search warrant dyan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms. Not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation found out by AMLA amounting to 5.1 billion. Kaya mo? Supported siya ng AMLA. Ibig sabihin talagang totoong dokumento, hindi gawa-gawa. Kasi may itong sinasabi nitong police na ito, nitong ni Sir Marvin ay suportado ng AMLA. Ibig sabihin talagang validate na itong si Espinosa talagang mayroong totoo. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli ang pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Then,
the issuance po ang yung search warrant, is, kasi si Espinido po ang nag-grade pero joined kami as investigation team. So we were the one who filed the case, kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, judge po ng Samar, si Judge Sabari. O, dito pa lang, sablay na yung statement ni Espinido, yung recant-recant niya. No, recant-recant. Dito pa lang, checkmate na siya dito. Na ginagamit siya ng mga crocodile. Di ba? Crocodile. Akala ko yung crocodile nasa ano lang yun sa sapa. Ngayon parang Katapos, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arrest na in-issue, Major Laraga filed application for search warrant because of an valid information that there were continuous of drug trade inside the Baybay City Jail. And some of the jail guards are involved. Sige, Colonel Marcos. Yung po ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yun. At saka yung sinasabi niya nag-face the wall, hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin ni-restraint yung mga jail guard doon. stop ko muna. Tingnan yung mga reaksyon ng Quadcom Committee kapag nagsasalita ng katotohanan. Parang nananamlay yung mga itsura nila. Tingnan mo, i-stop ito. Tara mo, hindi ito patatagalin. Ikakat nila ito. Isisigwin nila yung mga tanong dyan. Kasi they were armed. Tama. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter, which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. Okay, sandali lang. Yung po yung Sandali lang, totoo Colonel. dyan. Yes, Congressman Gutierrez, is that the reply to the question you asked, Colonel Marcos? Mr. Chair, more than what I was seeking, but that's fine, Mr. Chair. Yun nga, Mr. Chair, Colonel Marcos. Kita mo? Talagang makikita huling-huli dito yung ginagawa ng Quadcom Committee, mga kabanat. No? Parang nakita niyo sabi ni Barbers, alam niyo yung tanong niya, yun bang ano mo, tanong mo ay yun ba yung tamang sagot ni Colonel Marcos? Klase. Kita mo talaga mga kabanat kapag na hindi tumuon sa kanilang nais na palabasin, na pasamain itong mga Duterte, ay talagang binibigyan nila ng gusto nilang i-interrupt mga kabanat. Yan ang point 1 ko nakikita ko dyan sa ginagawang hearing. Marcos, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita. Ang ginagawa natin Yes, Your Honor. ay yung tanong, yun lang muna sagutin mo. Oh. Galing. Oh. Galing. Bagay dito ginagawa. Kita nyo mga kabanat. Ganda ng strategy ng mga Quadcom. Quadcom Committee. Quadcom Butiti. Ano ba yan? Walang ganon. Walang na-create na Quadcom. Ano yan? Butiti. Walang ganon. Quadcom Committee binuo. Pero nakikita nyo yung flow ng pagtatanong. Ang ganda ng sagot ni Colonel Marcos Marvin Marcos Pero parang ini-interrupt ni Barbers mga kabanan. Yun ba ang sagot ni Colonel Marcos ay ano ba sa tanong mo? Sabat man ng isang bugrong. Hindi naman pero satisfied na ako, di ba? Tapos sagot mo si Barbers, Colonel Marcos, yung tanong dapat yun lang dapat sagutin mo muna ha. Bibigyan kita ng pagkakataon na magsalita. Wow. Gusto nila kasing i-interrupt yan para mawala yung focus mo sa mga sagot mo na napakaganda, na mahalaga dapat malaman ng taong bayan. Yan ang nakikita ko kaya hindi ako sang-ayon dito sa ginagawa ng Quadcom Committee na ito Hindi katotohanan yung hinahanap dito mga kabanat, kundi para ibagsak yung mga Duterte. Yun ang nakikita ko dito. Wala akong nakikitang katotohanan dito mga kabanat. Kasi kung katotohanan yan, Mariusip mga kabanat, katotohanan, kukunin mo yung mga resource person, mga drug lord, nakakulong,
Tapos hahabulin mo mga tao na nagpapagawa lamang ng batas. Anong klaseng utak ka? Bisaya, anong klaseng utok may ano ka? 'Di ba? Kita mo talaga ang flow ng tantanong eh. Kita mo talaga na mayroon talagang hidden agenda na kapag ikaw ay nagsasagot na hindi tugma sa kanilang lasa, ba? Lasa parang nagluluto lang ng gulay ah. I-interrupt ka, nakikita nyo kanina. Ang ganda ng sagot ni Colonel Marcos eh. Biglang sumingit itong isang nako, mga kabanat. Sana mga ganito mga kongresyon, wag sana hayaang manalo ulit. Masakit man pero ano eh. Parang isang ano sila, yung kumbaga sa isang in short parang obstacle sila eh. Parang silang ganda na ng flow eh ng takbo sana eh. Sila ganyan ginigiba nila at hindi ko alam kung ano saan ba nila gusto dadalhin ang ating hindi natin alam kung saan ba nila dadalhin itong ating bansa, mga ganitong mga oring tao. Kung sinasabi na ano, pero makikita mo yung flow eh ng kanilang ginagawang hearing eh. Wala eh. Ulit-ulit. Akala ko tapos na itong hearing ito. Ngayon, kukuha na naman. Mamaya si Poncio Pilato, baka mamaya si Judas lalabas na dyan eh. Di ba? Kung magtaka, baka si Judas mamaya, hukayin nila at papalabas yan. Sabihin nila, ikaw ang ikaw yung ano, di ba? Talaga, tutuloy natin konti. Okay, para hindi Yes, ho Your tayo Honor. tumagal. Now, you have, please wrap up, Congressman Gutierrez. Mr. Chair, Cut na. Style niyan kasi ang ganda ng salita eh. Kung babalikan kasi natin yung sinasabi ni ang ganda oh. Ang Raid totoo- of Colonel Espinido, Ang ganda ng ano, kita mo talaga yung sinabi oh. Ang sinasabi nito ni Colonel ni ano ba to? Si Sir Marcos ay talagang based on document na inisyo ng judge at ang judge na sinabi ni kanina sa testimony ni Espinosa ay mali. At saka yung billion piso walang paki ang Quadcom. Wala diyan paki, no? Sabi nga ni Sir Marvin Marcos ay supported yan ng document ng AMLAC. Ibig sabihin talagang validate ng husto na talagang itong si Espinido ay mayroong tinatago at talagang maraming dokumento daw na nagpapatunay na talagang involved. Pero hindi mahalaga yan sa mga Quadcom committee. Di ba? Ang gusto kasi, ang mahalaga kasi sa kanila mga kabanat kung paano madiin yung mga Duterte. Klaro yan mga kabanat. No? Klaro kasi sinusubaybayan ko itong Quadcom, wala akong nakikitang kumbaga sa mga niluto ng mga sa part ng mga niluluto nating ulam, wala siyang sustansya. Pasensya na mga kabanat kung makakabot, pero yun ang observation ko dito, pananaw ko. Ang nakikita ko dito yung target kung paano tibagin talaga yung mga Duterte. Yun ang linaw. Hindi tayo bulag, hindi tayo bingi, nakikita natin yung nakarang sistema ni Presidente Duterte at nakikita natin sistema ngayon. Wala kay President Marcos, wala akong wala akong issue diyan, wala akong issue kasi hindi ko naman sinusubaybayan ngayon yung galaw niya. No? Hindi ko sinusubaybayan. At saka si President Duterte kasi halos galaw niya ay sinusundan. Sinusundan ko noong 2016, nag-start na ako ng vlog. No, sinusundan ko si President Duterte. Wala akong nakita war on drug. Para sa akin, goods yan. Wala akong nakita yung mga normal yan sa isang nagpapatakbo ng batas na may masasagasaan, may mga agrebado, normal yan. Kasi may naaapakan ka talaga yan eh. Walang batas sa mundo na perfect, na walang lahat nakikinabang. Marami talaga yan. Give and take yan, may nasasagasaan. Halimbawa, itong war on drug, nasasagasaan yung mga drug lord yan. Talagang gagawa ng paraan yan para hindi rin makabalik itong mga Duterte. Ito nakikita ko, asan siya nakabalik ito sa position ka. Once nga ipatupad ulit ang war on drug, malaking 6 years na naman sila magdudusa. Ito nakikita natin dito. Kaya hindi ko lang alam kung sino bang ngayon. Bakit try nilang ginigiba itong pangalan ng Duterte na ang ganda naman, war on drug. Sino bang ayaw niyan? Sino bang matinong isip na ayaw niyan? Ikaw, ako, kung matinong isip mo,
Ayaw mo ba na malinis itong bansa natin sa illegal na droga? O sige, kung ayaw mo ng war on drug, anong solusyon nyo dyan para mapatigil yung war on drug na yan? Sige nga, tuloy natin ito kung paano nila sinisira yung ganda ng tanong na sana. Ito. Question you ask, Colonel Marcos? Mr. Chair, more than what I was seeking, but that's fine, Mr. Chair. Yun nga, Mr. Chair, Colonel Marcos, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita. Ang ginagawa natin Yes, Your Honor. ay yung tanong, Bigyan kita, pero tingnan mo, wala na. Kahit tapusin mo ito, wala na ako nakitang nagsalita pa dito si Colonel Marcos eh. Ay, ba talaga mga kaban? Mapakati ka lang. Mapakamot ka na lang sa bayag mo dito. Yun ang napapansin ko dito. Sana baguhin yung sistema nitong committee na ito. Baguhin. Kung anong katotohanan, yun sana. Hayaan mo nagsasalita. Kasi si Espinosa, hinayaan nyo magsalita. Ang haba-haba eh. Di ba? Haba-haba eh. Isang katerba, kumbaga, sa isang tali, inubos mo. Sa isang pelikula, inubos mo lahat kwento eh. Tapos kay Colonel Marcos nagsasalita, gusto nyo i-interrupt kagad? Wow naman. Grabe. Ako mga kabanat, itong ating channel, itong ating Facebook, wala itong wala akong kumbaga kung anong sa tingin ko na talagang yun ang ko eh. Wala akong kumbaga hindi ako bias. Ako yung hindi bias, wala akong kinakampihan. Kaya minsan nga si President Duterte kinokontra ko rin yan eh. Once nga may nakita ko hindi sang-ayon sa akin, talagang kino-question ko, baga. Pero hindi yung pagko-question ko, hindi yung parang sisiraan mo siya, gagawa ka ng ano-ano, mumurahin mo, no? Gagawan mo ng issue, ko-question mo siya doon sa part kung saan sa palagi mo mali yung ginagawa. Gaya nito, nakikita ko itong ginagawa ng Google, para sa akin maling-mali yung sistema ginagawa nila. Yung birada nila makikita mo kasi kung patas itong pagdinig na ito, bakit itong si Espinosa hinayaan yung magsalita ng bahaba? Pagdating kay Sir Marvin Marcos ay parang bakit gusto nyo i-interrupt? 'Di ba? Sige nga, bigyan ko ng sagot diyan mga Quadcom. Anong mayroon? Ganito kasi ng roles mga kababayan. Ganito, tataasan ka pa ng boses. Yung gaganyan pa, di ba? Ibang klase, no? Ibang klase ito pare, no? Ibang klase ito pare. Tapos sasalita diyan mamaya si Dante Maravillas, yung kahawig, yung kanuo ko. Parihang noon namin. Huli na. Diba? May pag ganun pa eh. Huling-huli na si Bato. Minsan natatawa ako nung kay Sir Dante Maravillas eh. Parang, hindi ko alam, parang nakakain nata ng ngiti ng manok. Kasi alam nyo, kasama ko yun dati nagtanggol sa kay President Duterte, lalo sa war on drug eh. Lalo na kay Dilima. Tandaan nyo once nga nagsalita ng pabor yan kay Dilima, ibang klase na yan talaga. Kasi number 1 yan ng mga uusig kay Dilima noon. Si Dante Maravillas. Di ba? Grabe. No? Ngayon parang, ay nako. So, mamaya, hindi ko na ito tutuloy kasi wala akong makuha dito. Mahanap tayo ng ibang version mamaya kasi marami. Ang gusto, ito. I-diretso natin konti. Kasi gusto ko sanang salaysay ni Sir Marvin kasi kinakat eh. Ngayon nagbilin itong si Barbers na kung anong tanong, yun lang munang sasagutin mo. 'Di ba? Yun muna. Huwag mo nang isalaysay yung buong katotohanan dito kasi masisira yung namin eh. Ang aming tawag siya naman? Ano bang tawag nyo ng momentum ika nga. 'Di ba? Start natin konti. Nabanggit po ninyo earlier that the basis was illegal drug trade. Which po kaya, Mr. Chair? Pareho po, Mr. Chair. Mayroon pong information na continuous ang drug trade. Mayroon din pong information that they were may armas po na nandoon na hawak po yung si Raul Yap at saka si Mayor Espinosa. And hindi po totoong niyakap si Mayor Espinosa based on record. Mr. Chair, again, I would like to ask for a point of order. yes, Congressman Akop.
May we ask the resource person to answer directly Kita mo talaga mga kabanat. the question of the Kita Honorable mo talaga Gutierrez? mga kabanat kung paano. Ha? Kasi yung sinasagot mo, Colonel Marcos, ay hindi na appropriate dun sa katanungan ni Kita, walang masama sa sagot eh. Ganda ng flow eh. Kasi gusto niyong katotohanan eh. Ay nako mga kabanat, sa ginawang pagdinig sa Kongreso, makikita mo yung plano. Makikita mo yung lundo. Kung anong ginagawa nila ngayon. Ako, napailing ako dito mga kabanat sa mga congressman natin eh. Hindi ko masabi kung ano ba itong gusto nila. Ito ba para sa taong bayan o para talaga sa pangsarili na talaga nila? Hindi ko nakikita dito yung katotohanan ng gusto nilang palabasin eh. Kasi dito, nagtatanong itong isang riders party list. Biglang pumasok itong sina Barbers at Akop. Tama ba? Akop? Or isa? Ibang pangalan isa? Kalimutan ko. Mamaya makikita nyo. Hindi ata si Akop to. Ito. Nakalimutan ko pangalan nito. Ito. Ano ba to? Biglang pumasok ito. Itong si Barbers. Ito. Ang ganda ng sagot ni dito ha. Ang ganda ng sagot ni Sir Marvin dito sa mga tanong nitong ni Riders Party List na ito. Pero biglang ininterrupt. At saka hindi na pinasalaysay kasi nagsasalita siya based on document eh. Ang sabi nga, nagsasalita ako dito based on record, based on document, base sa katotohanan na yung pag-grade pala kay Espinosa talagang valid at yung perang nakukuha na halos bilyon-bilyong piso ay legit at yan ay napatunayan din ng AMLAC. Pero sa ganda ng flow ng sagot ni Sir Marvin, biglang pumasok itong dalawang na ito. Kasi nakikita ko dito, kaya ininterrupt nila itong mga sagot ni Sir Marvin kasi masisira yung momentum nila. Yan ang ko. Panoorin nyo to. Kayo nang humusga dito mga kabanat sa aking observation at nakikita ko sa ginawang pagdinig. Pang high blood dito eh. Pang high blood, nakikita ko wala akong nakitang dito. Kung talagang marunong lang tayo umintindi sa ginagawang pagdinig dito, makikita mo yung katotohanan kung anong plano eh. Kung anong talagang gusto nila pangyari. Hindi katotohanan, kundi ang gusto nila dito, ibagsak ang mga Duterte. Kaya lagi kong pinaulit-ulit itong ginagawa nila, preparing for 2028 election ito. Para walang hadlang, walang sagabal. Nakikita ko ito talaga ang dito. Hindi ko maintindihan eh. Kung talagang para sa bayan yan, nakulong si Espinosa. Anong gusto niyong palabasin? Walang nahuhuling drug lord? Ganon? Mariusip. Talagang, yun ang yun ang nakikita ko nakakagigil mga kabanat. Sarap. Pangpitikin yung bayag eh. Kayo nang humusga dito mga kabanat.